salita ng House Prosecution Panel, hindi kayang igalang ang desisyon ng Senado matapos ipatigil ang impeachment complaint. Abante at Bukoy, patuloy pa rin ang pagmamakaawa sa Korte Suprema na kastiguhin ang desisyon ng Senado at baliktarin ang kanilang naging desisyon. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Nagluluksa pa rin sa lungkot ang House of Representatives matapos ilibing ng Senado ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kalakip rito, patuloy rin ang kanilang pagmamakaawa sa Korte Suprema upang dinggin ang kanilang hiling na buhayin muli ang impeachment. Ngunit sa nagdaang pahayag ng Korte Suprema, hindi na maaaring magpatuloy ang impeachment dahil lumabag na ito sa batas ng Pilipinas. Kami po sa House Prosecution Panel, meron ho kaming sariling pamamaraan na itaguyod o depensahan ang saligang batas. Partikular, ang pananagutan, accountability. Kami po ay tumatahak sa legal na proseso. Ang ordinaryong tao ho, gaya ng civil society na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, yan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Kabilang dyan yung kanilang freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali, ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay naiiba sa amin. Pero lahat po ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating intensyon iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Salamat din. With the indulgence of Marian Enriquez from TV5, can we allow Gab Lalo to ask his related questions to Mela? Na-portwid ka. Sir, follow up lang sa tanong ni Mela. Kasi sabi niya, sir, executory yung sa Supreme Court. Ibig sabihin, pwede naman talaga within the bounds na i-dismiss na ng Senate. Yes. Within the bounds na sundin na. Pero gaya ng susog doon sa katanungan niya, hindi pa pinal Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may chance na mabago yan So tama siya. Aksaya ng panahon. Sir, ang ibig sabihin ba ito, kung sakali lang, medyo theoretical kung sakaling i-dismiss nga or ibasura ng Senado yung impeachment, tapos nag-decide ang Supreme Court eventually na babalik ta rin nila yung una nilang desisyon, pwede pa rin i-reconvene yung impeachment court? Of course. Kasi ibig sabihin yan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon, matapos naming mailahad yung argumento sa motion for reconsideration, gaya nung nabanggit ko, yung 5 punto sa aking opening statement. May pagkakataon. Because kami ay naniniwala na ang mga hukom po, tao rin sila na maaring magkamali. Na pag nailahad sa kanila kung ano talaga yung nangyari, yung factual, maliliwanagan sila. Kami po ay hindi pumupuna by virtue of the motion for reconsideration. Kami po ay tumatawag ng pansin ng kataas-taasang hukuman. Yan ho ay pagtupad sa tungkulin namin bilang mga abogado, bilang mga mamamayan. Kinikilala namin na maaring nagkaroon ng pagkakamali. Ngayon, kung mailahad namin yung factual na basihan at ano yung mga legal basis, umaasa kami na tutugon ang kataas-taasang hukuman. Salamat. Thank you, Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Marian Enriquez from TV5. Sir, clarify ko lang po yung kanina kasi sinabi nyo nga po, may decision na pero hindi pa final. Kaya yung impeachment court, dapat magbigay daan din sila bilang paggalang sa SC. Nahintayin nga muna kung ano yung magiging decision tungkol sa MR. And sinabi nyo rin po na executory, pwede naman din nilang gawin ito. Kung pero gusto nila. Kung gusto nila. Pero kung ginawa nga po, no, nag-dismiss na po, binasura na itong complaint, pero meron pa namang MR at hindi pa final and executory, meron bang nilalabag na sa konstitusyon itong Senado? Hindi. Sinabi kasi ng Supreme Court, executory
So, ibig sabihin, pwede nilang ipatupad na, pwedeng hindi. Ngunit, gaya ng nasabi ko, bilang pagrespeto sa mataas na hukom para bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng desisyon patungkol sa motion for reconsideration, dapat antayin nila yung lalabas na desisyon ng Supreme Court sa motion for recon. Wala silang lalabagin kasi sinabi ng Supreme Court, executory Pero hindi pa pinal. Pero sir, bakit nga ba nag-issue itong SC nitong executory decision na gawin nyo na, pwede naman gawin? Kung may MR, meron pa yung chance para Nung inilabas yung desisyon, wala pang motion for recon Ang desisyon ng husgado, nagiging pinal. Makalipas ang 15 araw from receipt mula nang tanggapin ng mababang kapulungan yung kopya ng desisyon. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na pinal, final, and executory kasi may 15 days pa Kaya executory lang. Ngayon, kung maalala ninyo, inilahad namin, sinumite namin yung aming motion for reconsideration kahapon. So ngayon, alam na ng Senado na meron kaming motion for reconsideration na nakabinbin sa kataas-taasang hukuman. Kung wala kaming ipina-file pa, although technically we have until the 10th para isumite yung motion for recon. Pwede pa lang sabihin, wala pa namang motion for recon meron na ngayon So with more reason, they should be cautious and afford the Supreme Court the opportunity to decide on the motion for recon. Sir, yesterday kasi yung SC nag-reiterate pa na yung impeachment decision daw immediately executory nagpasa na kayo ng MR. Bakit pa kaya nila kailangan gawin yun? Walang pinagbago ang sitwasyon with or without that statement. Wala namang pinagbago Kung ano yung sitwasyon nung lumabas yung desisyon, promulgated July 25, I think, hanggang ngayon, walang pinagbago na sitwasyon. That press statement did not make any difference. Sir, si mamamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima, sa isang interview po, sa isang show last week, meron siyang sinabi na matapos nga po yung desisyon ng mga hurado ng Supreme Court, pwedeng sila rin po mismo may face impeachment. Sabi po niya dito, ayoko po sana mabanggit ngayon lang, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that possibility or probability ay nandyan. Na, anong comment nyo rito? Napag-uusapan ba ito? Hindi namin napapag-usapan yan. Siguro mas mainam na ang tanongin ninyo si Congresswoman de Lima. Siya lang makakasagot niyan. Ayoko hong manghula. Ayokong tumugon sa isang hypothetical question. Gusto kong tumugon kung ano yung actual na sitwasyon. Kayo, sir, sa House Prosecution Team, napag-uusapan niyo po ba? Hindi Thank you, sir. Thank you, Marian. Ines Capanti from GMA Online is now recognized. Sir, good afternoon Hi. po. Sir, yung question ko about kay Attorney Francisco, siya yung petitioner dun sa Francisco V. House case. Yes. Nag-issue kasi siya ng statement backing the Supreme Court decision. And he said, the House acted in bad faith dun sa unang 3 impeachment complaints kasi the House took a while before deciding na i-archive na lang ito. How do you respond dun sa kanyang phrase na it was an act of bad faith? Thank you. Coincidentally, yan ang kanyang naipahayag. Like I said, coincidentally, kasama ho yun doon sa aming factual na aligasyon na kung saan sinasabi namin na walang violation yung paglingap ng 3 impeachment complaint bago ito inirefer sa speaker to be included in the order of business. Bakit ho? Walang paglabag sapagkat ang Kamara has 10 session days to include the complaint
or complaints in the order of business. Ang impeachment process ho, hindi ho yan first to file. Dapat ho, meron hong discretion ang Kamara kung alin ang impeachment complaint ang may sustansya. Otherwise, yung first to file na susundin, unahan lang sa draw. Kahit na napaka-whimsical, kahit na sham yung complaint, if only to defeat a legitimate impeachment complaint. Ngayon, babalikan ko yung sinabi ko na yung 10 session days to include the complaint in the order of business, inacknowledge ng Supreme Court yan sa desisyon na pumasok yan sa 10 session days kasama na yung ika-4 na impeachment complaint. Ngayon, I will stretch the explanation. Noong ipinasa yan, hindi nagkaroon ng referral na yung unang 3. Sapagkat, ayon sa desisyon ng Francisco, na inulit ng Supreme Court sa Gutierrez case, na hindi yan unahan, no priority yan, hindi priority yan or preference. The House has the discretion. Pwede yung sabay-sabay, lilingapin lahat, sabay-sabay i-refer. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng nasa order of business, binanggit yung agenda, ang unang binanggit ay yung 3 na impeachment complaints. Pero binanggit din ika-4, yung 4th impeachment complaint na meron 215 signed and verified signatures. Signed and verified by the members of the House. So ano nangyari? Dahil meron ng at least 1/3. Ito, it's way beyond the threshold, no, of 1/3. Dahil meron na nito, and ayon sa Konstitusyon, ito na yung articles of impeachment. So hindi na kinakailangang na supersede nung 4th yung 3 naunang impeachment complaints. Dahil ayon sa Konstitusyon, and this shall constitute the articles of impeachment itself. And this shall be referred or transmitted to the Senate, and trial shall forthwith proceed. So na-overtaken. Ang nag-trigger ng 1-year bar rule is the 4th impeachment complaint, hindi yung 3. So wala hong abuso ng proseso. Walang abuso. Dahil hindi ho naman na-initiate yung first 3. Nung inirefer itong 4 na complaint sabay-sabay, which is within the discretion of the House, and as affirmed in the Gutierrez case, yung kay former Ombudsman Merceditas Gutierrez, dahil meron ng more than 1/3. So ito na yung articles of impeachment. Kung inyong maaalala, nasa saligang batas, kung itong 3 ay na-refer sa Committee on Justice, assuming na na-refer to, walang 4th impeachment complaint. Ha? Yung 3 lang. Pag na-refer yan doon, yan yung magti-trigger. Isa doon sa 3. Okay? Isa sa 3 ang magti-trigger. Ito ho, hindi. Ang nag-trigger is the 4th. Kasi yung to overcome yung recommendation ng Committee on Justice. Kunyari, sinabi nila, ito yung aming report, ito recommendation namin, dapat ibasura. The House needs only 1/3 vote, either to affirm the report or to overrule. So 1/3 pa rin is the magic number. So ito, yung 4th impeachment complaint, more than 1/3. So bakit pa tayo magpapaikot-ikot? And ayon sa Konstitusyon, ito na yung magti-trigger ng 1-year bar rule. Thank you po, sir. Yan lang po on my end. Thank you. Thank you, Leonesca. Earl Tobias from IBC 13 is next. Good afternoon po, Attorney Odi. Sir, here po. Oh, Hi. Attorney, balik lang ako doon sa desisyon ng Korte Suprema na it being not final and executory. Ibig sabihin po, kung ano man ang maging desisyon ng Senado ngayong hapon, hindi rin yun final dahil nga meron pang nakapending na motion for reconsideration. correct. It cannot be final. Why? What if the Supreme Court agrees with us and grants the relief?
of the motion for reconsideration. So, hindi pa rin pinal. Dahil sinabi nila sabi ng Supreme Court, binasura ng Supreme Court ang impeachment complaint. Hindi pwede naman sabihin nila ito susundin nila dahil ibinasura. Tapos later on, pag nag-reverse ang Supreme Court, hindi na susundin. Sinunod nyo in the first instance na dapat kung ano decision ng Supreme Court ngayon sa MR, sundin nyo rin. Follow-up, attorney, ibig sabihin din, kahit anong maging desisyon ng Senado mamaya, ng Senate Impeachment Court mamaya, may pag-asa pa yung impeachment case versus VP Sara Duterte at hindi patay yung articles of impeachment. Correct. Tama. So, dahil, gaya ng nabanggit ko, pwede pang bisitahin muli ng Supreme Court yung kanilang desisyon Pwede nilang i-revisa Pwede nilang bawiin, pwedeng baguhin. In which case, kami ay umaasa na babawiin, wala yung ginawa ng dismissal sa Senado. Gaya na sabi ko, hindi pwede susundin nila ngayon dahil sinabi ng Supreme Court, ibasura yan. Tapos later on, pag nagbago yung Supreme Court, and sinabi na ituloy yan, hindi nila susundin. Hindi pwedeng ganun. Sinunod ninyo in the first instance, sabi nyo, you defer to the Supreme Court, you should also defer to the Supreme Court sa ganitong pagkakataon na irebisa ng Supreme Court yung kanilang decision.